Napakahirap pumili ng MVP this season dahil si SGA at Jokic ay parehong nag-aalimaw ngayon sa liga. At ang dalawang manlalarong ito ay gumagawa ng kani-kanilang kasaysayan bilang isang atleta. Ang una ay si Nikola Jokic na nilalaro ngayon ng isa sa mga pinakadominanteng offensive regular season sa NBA. At nagtala pa nga siya ng 30-20-20 statline na ngayon lang din natin nakita. At kung individual na numero lang din naman ang pag-uusapan, wala na tayong dapat pang pagdebatihan dahil isang triple-double ang average si Joker at parang hindi naman siya nahihirapan. Pero sa kabilang banda si SGA hindi naman nagpapaiwan dahil sa bukod na siya ang top scorer sa liga, numero 1 rin ang kanyang prangkisa at marami din ang nakapansin ng kanyang aura na kakaiba, even being compared to Michael Jordan sa aspeto ng angas, consistency at mentality niya. Kaya sino nga ba sa dalawang ito mas karapat dapat tanghaling MVP this season? Tara't pag-usapan natin si Jokic at SGA. For league MVP honors, Shai Gilgeous-Alexander is that dude. If you dribble a basketball and you breathe oxygen, Nikola Jokic is it. And nobody's close. Umpisahan natin kay Nikola Jokic. Alam naman nating 3 beses nang nanalo ng MVP si Joker sa NBA. Pero sa kabila niya, nagagawa pa rin niya mag-improve every single day. At this season nga, pinapakita niya ang pinakadominanting offensive season sa history ng liga. Averaging a triple-double while shooting 58% sa field, 81% sa free throw at 43% pa sa 3-point area. At kung dyan ay hindi pa kayo namamanga, siya rin ang pangatlo sa scoring at rebounding, pang-4 sa steals per game, at pangalawa sa assist sa NBA this season. At ang isang pinakamalaking argumento para kay Jokic sa MVP debate ngayong taon ay ang kahalagaan niya sa Denver during this elimination. Siya ang literal na sentro ng kanilang sistema at halos lahat ng plays nila ay dumadaan sa kanya. And every time na hawak niya ang bola, asahan mo ng tamang desisyon ang kanyang ipapakita. At sa bigat nga ng role niya para sa kanyang prangkisa, pwede nating sabihin kung wala si Jokic ay malamang isang play-in team lamang ang Nuggets sa kanilang komperensya. Dahil sa unang parte nga ng season na ito nung si Murray is struggling at si AG ay missing in action pa, si Jokic ang nagbuhat sa kanyang mga kasama. At siya ang dahilan kung bakit pangatlo ngayon sila sa standings ng West sa liga. At kahit sino pang tanungin mo sa kanyang mga kasama, pare-pareho lang ang sasabihin nila na dumadali ang buhay nila kapag andyan si Nikola. Kaya kung yan lang talaga ang pagbabasihan, ang dali lang ibigay ng MVP sa kanyang pangalan. Pero ang katotohanan ay may epekto rin ang 3 MVP awards na kanya dating napanalunan. Dahil sa voters fatigue ng mga analysts, players, media at ng mga fans, malaki ang tsansa na masilat muli siya sa araw ng parangalan. At ang paborito ngayong makakuha ng MVP ay walang iba kundi si SGA ng OKC, averaging 32.8 points per game na numero 1 sa liga, na may 5.1 rebounds, 6.2 assists at 1.8 blocks pang kasama. At hindi rin papahuli ang mga porsyento niya kapag tinabi kay Nikola. At merong dahilan kung bakit hari ng isolation ang tawag sa kanya. Dahil 1-on-1 sa kahit anong depensa, asahan mo nang meron 2 puntos siyang maililista. At isa si SGA sa mga pinaka-exciting panoorin ngayon sa liga, na kahit nga binabati ko siyang free throw merchant at flopper ng ibang fans at media, hindi natin pwedeng itangging napakahirap i-replicate ng ginagawa niya para sa Oklahoma. At kahit tanggalin nga natin ang free throw sa mga numero niya, siya pa rin ang leading scorer sa NBA. At meron pa nga akong nakitang statistic na kahit sino ang kasama niya sa loob ng court, plus 20 pa rin ang net rating ng OKC dahil sa kanya. Mapawala si Chet, si Hartenstein, J-Dub o dalawa sa kanila, hindi nagmamatter kung sinong kasama na SGA, positive pa rin ang impact niya sa kanilang prangkisa. At patunay na hindi lang siya nabubuhat ng kanyang mga kasama, bagkus ay kabaligtaran pa nga ang nangyayari talaga. Kaya isang all-star talent having an all-time season na number 1 pa sa kanilang komperensya, napakalakas ng narrative ni SGA para ang MVP award ay makuha. At hindi pa nga natin na pag-uusapan ng aura niyang sinasabi nilang kakaiba, na lumilinya pa nga raw sa mga nagawa ni Michael Jordan sa liga. Kaya para sagutin natin ang tanong kanina, sa tingin ko kung numero at individual greatness lang ang ating pagbabasihan, si Jokic ang dapat tanghaling MVP, having the most dominant offensive season in history at talaga namang binubuhat niya ang kanyang team. Pero kung magiging prangka tayo, mahihirapan si Jokic makakuha ng boto. Dahil bukod sa historic din na performance ni SGA this season, mas malakas ang narrative sa kanya ngayon. Isang 26 anyos na numero 1 sa isang prangkisa na nag-rebuild sa Oklahoma kumpara sa isang 3-time MVP na halos pareho lang din naman sa mga nakaraang season ang pinapakita. At bukod dyan sa tingin ko, marami pa rin sa NBA community mahirapang ibigay kay Jokic ang pang-4 na MVP niya. Dahil kapag yun ang nangyari, mahahanay na siya kina LeBron at Wilt na meron na ring tig-4 sa mga pangalan nila. Pero sa opinion mo, sino ang dapat tanghaling MVP this season?